talagang nandun sa pole automation law, no? Kung saan yung electronic transmission na transmitted result na kung saan valid yun sa pero doon sa vice presidential and vice presidential yun ang hindi malinaw kung at the same time wala sa constitution yun yung canvassing nakalagay doon hindi no-honor doon kung yung electronically transmitted kasama yun o nandoon kaya dapat ito palitan na yung struktura talaga na kung saan talagang hindi na appropriate sa atin itong Constitution. Itong sistema na to. So, yun lang at thank you very much. Okay, tama nga yun, pero ang palagi nating iisipin yung problema ng Smartmatic sa Amerika, concerned lang doon yung mga local officials. Hindi naman naapektuhan ang Electoral College para sa President at Vice President. Kasi ang Electoral College, konti lang yan bawat state. Tama. Hindi naman naapektuhan yun sa dayaan. Kung mayroong problema technically yung Smartmatic, hindi naapektuhan yung national election. Pero yung local, doon ang naapektuhan kung may problema yung Smartmatic. Okay. Okay, from Dennis Mohano, sabi niya, good PM Saldi and Engineer Artoy, bakit di na lang i-adapt yung sa US automated election sa susunod 2016 election na lastly, yun daw sa complaint ni Chairman Morato, ibabasura daw ng Committee on Suffrage ng Congress. Yan. Well, nasa yan kung siguro, charter change din siguro. Charter change talaga yan. Para ma-adapt mo yun. Gaya na sinasabi ni Engineer Jun Mandap, So, yung canvassing, talagang yan yung daan ng election dito, Otherwise na kung hindi mo yan babaguhin, talagang ganyan palagi mangyayari sa mga election natin, Yun nga, ang gulo-gulo palagi. Saka yung hindi pa rin maalis yung patayan, saka yung mga ibang violence. Tama. Okay. From Albert, Pampanga, sabi niya, bullshit. Medyo naasar na to, bullshit. Ang maniniwala dyan sa hocus pocus election. Imagine, voting registered bloated to 267 million registered voters. 95 million lang tayo Kaya no doubt di na sila makakahabol kay Aquino. Aabot na ng 200 million votes ang score niya. Baka sa Amerika siya kumandidato. 300 million ang tao doon. Pwede, Okay, meron naman dito si Oladin. Mr. Oladin ng Quezon City. Magandang gabi po sa inyo. Sir Oladin, magandang gabi. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Good evening, Sir Oladin. Opo, Engineer. Alam niyo ako, nakikinig ako doon sa kanina sa Senate, Congress, hearing kanina, napansin ko po na yung mga ina-explain ko nung yung Comelec at Smartmatic, kung sa mga congressman, lalo na yung mga natatalo, marami silang scrutinization question. Pero ako, as far as I'm concerned, yung sakot naman ng mga tao ng Smart at saka Comelec, accepted ko naman. Kasi lalo na yung authenticity ng transmission, binabanggit nila. Napakadali kasi sabihin na bigyan mo ng kulapul na doubt na pwedeng mag-transmit miski sino doon o yung card na sinasabi pwede mo i-tamper o ano pa man. Pero yung sinasabi nila ng pagdating ng pagtanggap ng pinaka-computer na tumatanggap po ng mga transmission na yun, it's already like a digital signature as far as I know, yung sinasabi kanina. Kasi yun nga yung sinasabi ko na yung transmission, para bang porky na jam yung Pentagon,
di ba, Pentagon, yung kanilang defense computer, parang na-jam ng isang bata, ano? Parang 1 in a million yan, parang tumatama ka sa loto. Parang mag-break yan, parang Hacker ka talaga. accuracy, oo. Kaya, ako naman, ang nagiging problema ko dun sa mga Pilipino, miski sabihin mo magkwento yan na may impacto, may aswang, may masamang espiritu. Yun, maniniwala ko. Pero yung mga aswang, impacto, pag nagbabasa ako ng Bible, wala naman lumilipad na parang merong paniki ang pakpak, matulis ang pangil, walang ganyan Kaya nga yun, yung sinasabi ko, no, hindi ko naman tinatawaran yung question ng mga ibang tao, at saka yung mga natalo doon, ano. Ang ibig ko lang sabihin, yung para bang nagkukulapon sila ng duda sa eleksyon na to. Ako, dahil si Noynoy Aquino, sinabi ko pa nga dyan sa RJ na nagbigay ng question walang voto yan pero ngayon nanalo na siya, tinatanggap ko yung yung pagkapanalo na. At the same time, ang aantayin ko na lang yung sinasabi niya yung corruption na para mawala yung kahirapan, di ba? Yan ang gusto kong mabaka niya kung talagang kaya niya yan. Kasi dapat din natin siya tulungan kasi hindi natin siya tutulungan at magkakahiwa-hiwalay po ang bayan, ngayon palang bilangan, kawawa po tayo. Katulad ng sinasabi ng 15% baht, tataas ng 3%. Maraming problema po yan, pero yun nga, parang ako naman, ganito ngayon ang nagiging positive side ko sa BAT Alam nyo, kung hindi na-approve yung 12% BAT, baka nandun na rin tayo sa silo ngayon Kung baga, yan ang nakatulong sa gobyerno na hindi mawala ng pera. Bagamat, yan din ang nagbibigay sa atin para maging makautang tayo at saka lumakas ang loob ng mga magpapautang sa atin. Salamat po, Engineer, at kasal din. Okay, maraming salamat po, Mr. Thank you rin, Sir Oladin. Okay, no? So, okay na sa kanya. Pero yung kasi, yung BAT, ang problema dun sa BAT, yung Across the board, no? across the board, yung mga mahihirap na Tatawan masyado, din. wala silang patawad dun. Kasi bibili ka ng ganitong pagkain mo, may BAT yun. Mas maganda pa rin yung increase Selected. sa luxury items. Selected items, ano? Kung sino yung kaya magbayad, sila ang Bigyan ng BAT, ano? Okay, Otoy, meron tayong bagong text, ano? From Nards Romero. Nards Romero of Angeles City, Pampanga. Koyang Lennon. Ibig sabihin ng Koyang kasi, Kapampangan yan, Koyang, ano? Okay. Huwag na tayong magtaka kung bakit na hocus picos tayo. Try to analyze. Smartmatic is owned by a Venezuelan American company and partner distributor nila dito ay TIM, allegedly owned by Aboitiz Paul Aquino, brother of Ninoy Aquino and Associates. May pagdududa ba? Dapat imbestigahan ito. Yan. Ang sabi naman ni Senator Gordon, ang SWS daw. Ang dapat sisihin dahil binibigyan ng tao. Na inunahan na ng SWS ang opinion ng mga tao. Ayan na. Pero bakit hindi na masyado yung kaso ni Senator Gordon? Oo. Kasi ganito yan, no? May nagsasabi din kasi, no? Parang yung survey, parang kino-condition lang, mind conditioning, ano? Upang sa ganun, pag lumitaw itong resultang ito, hindi na magtaka yung tao. Tama, kasi yan naman yung survey, kaya tama lang yung lumabas. Bakit hindi na inimbestigahan ngayon yung SWS na yung ni Gordon, reklamo ni Senator Gordon? Valid yung reklamo yun, no? Pero binaliwala na, no? At ang masama nga nito, mukhang babalikan pa ng kontrademanda si Gordon, ganun ba? Pero pag binalikan siya ng kontrademanda, lalo silang malilintikan kasi mahaluka yung totoo ngayon. Diba? Siguro panakot na lang ng Smartmatic.